May mga kwento na hindi tungkol sa multo, kundi tungkol sa kung paano kanila unti-unting pinalitan. Isang gabi, narinig ni Marco ang sarili niyang boses mula sa kisame. Pero ang mas nakakatakot, sumagot ang katawan niya kahit hindi siya ang nagsasalita. Hindi na bago kay Marco ang tunog sa kisame, pero ngayong gabi, iba. Mas mabigat, mas mabagal, parang may hinihila. Gapang, kalabog, gapang. Hindi siya gumagalaw, nakahiga lang, nakatingin sa dilim. Tapos, may pumatak sa mukha niya. Malapot, mainit. Dahan-dahan niyang hinawakan. Dugo. Biglang, crack! May maliit na bitak sa kisame, direkta sa ibabaw niya. Unti-unti itong lumaki at may lumabas. Isang daliri. Payat. Mahaba. Baluktot ang kuko. Gumagalaw. Parang naghahanap. Napapikit si Marco. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Lumaki pa ang butas at may bumaba. Hindi buong katawan, kundi ulo muna. Baliktad. Nakabitin. Mahaba ang buhok. Tumutulo ang dugo mula sa mata. Ngumiti at nagsalita. Gamit ang boses ni Marco. Kamukha mo pala ako kapag takot ka. Hindi siya nakagalaw. Parang may pumipigil sa kanya. Unti-unting bumaba ang nilalang. Gumapang sa dingding. Baliktad pa rin. Direkta sa kanya. Naamoy niya ang amoy. Bulok. Basa. Parang matagal ng patay. Hinawakan siya sa mukha. Malamig. Madulas. May gumagalaw sa loob ng balat nito. Parang may uod. Pwede ba kitang hiramin? Bulong nito. Biglang nawala ang paningin ni Marco. Hindi dilim, kundi ibang lugar. Nasa taas siya, sa kisame. Nakatingin pababa at nakita niya ang sarili niyang katawan na unti-unting bumabangon. Pero hindi siya iyon. Tumayo ang katawan niya. Ngumiti. Inunat ang leeg. Crack, crack. Parang hindi sanay gumalaw. Lumakad. Lumabas ng kwarto. Habang si Marco naiwan sa kisame. Nakadikit. Hindi makagalaw. Ilang araw siyang nandoon. Gutom. Uhaw. Sumisigaw. Pero walang nakakarinig. Nakikita niya ang katawan niya na nabubuhay, kumakain, nakikipag-usap, ngumingiti. Pero minsan, nahuhuli na itong nakatingin sa kisame, direkta sa kanya, ngumingiti. Hindi na niya alam kung ilang araw ang lumipas. May nararamdaman siyang gumagapang sa likod niya. Sa loob ng balat niya, may kumakain, may gumagalaw. Naririnig niya ang boses sa loob ng ulo niya. Masasanay ka rin. Ganyan din ako dati. Hintayin mo lang. May papalit din sa'yo. Isang gabi, may narinig siyang bagong boses sa baba. Isang bisita. Kaibigan niya. Kumusta ka na, Marco? Ngumiti ang Marco sa baba. Okay na okay. Sagot nito. Tumingin ito sa kisame. Direkta sa kanya. At dahan-dahang nagsalita. May bakante pa dito sa taas. Biglang napatingin ng bisita. Sa kisame. At sa unang pagkakataon, may nakita kay Marco. Nagkatinginan sila.
Nanlaki ang mata ng bisita. Pero bago pa siya makasigaw, crack! May nabuo ng bitak sa ibabaw niya at may daliring lumabas galing sa kisame. At doon naintindihan ni Marco, hindi siya biktima. Isa na siya sa mga naghihintay. Kung ikaw ang makakita sa kisame ng sarili mong nakatingin sa'yo, sigurado ka bang ikaw pa rin ang nasa katawan mo? O baka matagal ka nang napalitan?